Our theme for this year is 2021, the year of hope. Sino po ang merong inaasahan o sino po ang nag-e-expect sa Panginoon itong taong 2021? Lahat ng nag-e-expect kay Lord, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! That is why today, I entitled this message, A Dream Come True. Sino po ang may mga pangarap? Pakitaas nga po ang kamay ng lahat ng mga merong pangarap. Hallelujah! I saw your hands. Sino po dito ang huminto o kinalimutan ng mangarap for whatever reason? Alam po ninyo, nakakalungkot. Merong mga tao na dati nangangarap, pero yung pangarap na yun noon, tila baga parang wala na ngayon. Sino po dito ang naranasan na matupad ang kanyang minimithing pangarap? Meron ba ditong nakaranas na yung pangarap niya natupad? Hallelujah! Today, I would like to challenge you to dream. If ever you have dreams that have died, I pray that these dreams will resurrect. If ever you stop dreaming for whatever reason, I would like you to start to dream again. And I want you to dream on. Yes, mangarap kang muli at patuloy kang mangarap. Tatay, nanay, anak, kabataan, empleyado, negosyante, cell leader, pastor, mangarap po tayo, mga kapatid. Dahil ako'y naniniwala, wala po tayong dream come true na mararanasan kapag wala po tayong dream. Everything starts with a dream. Ang lahat po ay nagsisimula sa isang pangarap. All of the progress and developments that we all see around, the beautiful life and all the conveniences or life's comforts that we are enjoying and benefiting from, they are all products of visions and dreams. Kaya, salamat po sa mga visionaries. Salamat po sa mga dreamers na ipinaglaban nila ang kanilang mga pangarap. Kaya, tayo ay nag-i-enjoy ngayon. Salamat sapagkat meron tayong ganito kaganda at kakomportabling bahay-sambahan ng Panginoon or worship center. Because there was a dreamer in the person of our bishop na kanya pong inalagaan ang pangarap na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. At ang pangarap na ito ay kanyang ipinaglaban. Kaya ngayon, tayo ay merong nai-enjoy na ganitong facilities na habang tayo ay nagsasamba kay Lord, parang napakasarap makinig ng mga salita ng Diyos kasi hindi tayo pinapawisan. Napakasarap pagbulay-bulayan ng mga salita ng Diyos. Napakasarap magpuri ng sama-sama sapagkat merong ganitong facility na ipinaglaban
ng isang taong nangarap. Isang taong nilagyan ng Diyos ng pangarap sa kanyang puso. At ang pangarap na ito ay hindi po niya hinintuhan, hindi niya sinukuan hanggang sa ito ay magkaroon ng katuparan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat sa mga visionaries. Salamat sa mga dreamers. Everything starts with a dream. Kapatid, mangarap po tayo. Dagdagan pa natin ang marami pang mga dreamers upang tayo ay magkaroon ng isang society na masasabi nating maunlad. Isang society na masasabi nating blessed. Mangarap po tayo. Mangarap ka, kapatid, dahil ang pangarap ay libre. Wala pong bayad. Sabi nga ng madalas kong marinig kay Bishop, the poorest man in the world, hindi po yung mga taong walang makain, but rather, the poorest man in the world ay yung mga taong walang pangarap. Imagine mo, libre na nga lang ang pangarap, wala ka pa. That's why, tama ang sabi ni Bishop, the poorest man in the world is the man without a dream. A man without a dream is a man without a life. Yes, maaaring nabubuhay ka, pero ikaw ay nabubuhay ng isang buhay na walang kabuhay-buhay. Isang buhay na walang kalatoy-latoy. I believe dreamers are the most excited. Dreamers are the most contagious. Dreamers are the most infectious, the most enthusiastic, the most attractive, and the most joyful and cheerful human beings on the planet Earth. Alam niyo, kapag ang isang tao na encounter mo, at ang taong yan ay isang visionary o isang dreamer, your life will never be the same again after your encounter with that person. Because I believe in the so-called transference of spirit. Alam ninyo, ang mga taong may pangarap, yan ang mga taong they are always excited. They are excited to wake up in the morning. Because ang mga taong yan, they see every day as new blessings and opportunities. Mga kapatid, mangarap po tayo para ang buhay natin ay magkaroon ng buhay. I see a lot of people na para bagang binubuhat na lamang nila ang kanilang sarili patungkol sa kanilang mga gawain. But I know, lahat po ng mga taong dreamers, lahat ng mga taong may pangitain, these people, they are enthusiastic. They are full of energy. They are people who are very excited and very joyful every day. This morning, nais ko pong ibahagi sa inyo ang tatlong matinding hamon kung bakit kinakailangan tayong mangarap. 3 strong challenges for dreaming. Bakit kailangan mong mangarap? Bakit ipinagsisigawan ni Pastor Banjo ngayong umagang ito? Mangarap ka! Bakit? There are 3 that I would like to share. Number 1, mangarap po tayo dahil merong Diyos na makapangyarihan na kayang-kaya po niyang tuparin at isakatuparan ang ating mga pangarap no matter how big, no matter how difficult sa tingin natin ang mga pangarap na ito, kayang-kaya po ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Opo, sabi ng Biblia,
in Ephesians chapter 3 verse 20, "Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us." Our God, mga kapatid, is able and He is not disabled. Siya ay Diyos na kaya kang tulungan ano man ang sitwasyon mo sa buhay. Siya ay Diyos na Siya ang tumutulong at hindi Siya ang tinutulungan. Siya ay Diyos na kapag ka nagkaroon ng sunog, Siya ang nagliligtas, hindi Siya ang inililigtas. This is our God. Kaya kapatid, mangarap ka. Gaano man kalaki ito, gaano man kahirap sa tingin mo ang pangarap na ito, kayang-kaya ito ng Panginoon. Kayang-kaya niyang isakatuparan sa iyong buhay. Sabi ng Luke chapter 1 verse 37, "For to Him all things are possible." Wala pong bagay na mahirap sa Diyos. Wala po sa bokabularyo ng Diyos ang salitang mahirap. Kapatid, mangarap ka. Kayang-kaya ni Lord na isakatuparan ito sa buhay mo. Pangalawa, mangarap po tayo dahil merong Diyos na mahal ka. Mahal na mahal tayo. Na di lang niya kayang tuparin ang ating mga pangarap, kundi gustong-gusto po niyang pagpalain ka. Gustong-gusto niyang tuparin ano man ang pangarap na inilagay niya sa iyong puso. He is not only able, but God is also willing to do this in your life. Yung nababasa natin sa salita ng Panginoon, in John chapter 10 verse 10, ang sabi ng Panginoong Yesus, "Ako'y naparito upang bigyan ko kayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya." Kapatid, gustong makita, gustong gawin ng Diyos yan sa buhay mo. Gustong gawin ng Diyos yan sa pamilya mo. Gusto ng Diyos na maranasan mo yan. Mangarap ka. Mangarap ka. Sabi ng salita ng Panginoon in Romans chapter 8 verse 32, "He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things?" Imagine, ang ating amang nasa langit, kung mismong ang kanyang kaisa-isang anak na mahal niya, ibinigay niya sa iyo, isinakripisyo niya para sa iyo, anong bagay ang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Anong bagay ang hindi niya kayang gawin sa buhay mo, kapatid? Remember this, God is not only able to fulfill your dreams, but He loves and He desires to fulfill your dreams. Alam po ninyo, ako, mahal na mahal ako ng asawa ko. Pero kung ikumpara sa Diyos, kapatid, higit akong mas mahal ng Diyos kaysa sa pagmamahal ng asawa ko. Ganyan po ang commitment at ang love ng Panginoon sa atin. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Alam po ninyo, sabi niya sa Psalms 37 verse 4, "Delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart." Sinasabi ng talatang ito, mga kapatid, na hindi lamang po ang mga pangangailangan natin ang nais ng Diyos na ibigay sa atin, kundi maging yung ating mga desires. Ano ba yung mga desires? Ito po yung ating mga pangarap. Ito po yung ating mga gustong-gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin. Yung mga gustong-gusto natin magkaroon sa buhay natin. Alam ba ninyo, gustong-gustong ipagkaloob din ng Panginoon yan sa atin?
Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your hearts. Yes, He promised that He will supply every needs we have. Pero dito sa talatang ito, sabi niya, He shall give you the desires. What are your desires? Anong mga pangarap mo? Anong mga inihingi mo kay Lord? Kapatid, nais ko sabihin sa iyo, gustong-gusto ng Panginoon. Hindi lang niya kayang-kaya, gustong-gusto niyang ipagkaloob sa iyo ang mga yan. Amen? Pangatlo po, mabilis lamang tayo. Mangarap ka, kapatid. Dahil ang Diyos na nagbibigay, ang Diyos na naglalagay ng pangarap sa ating puso, Siya ay tapat at totoo sa Kanyang mga pangako. Alam po ninyo, during the decade 90s, yun po ang panahon na ako ay na-born again. At noon merong kinakanta sa church. At ang title ng song na to, ang sabi niya, My Redeemer is faithful and true. Ganito po ang mensahe ng song. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said, He will do. Every morning, His mercies are on you. My Redeemer is faithful and true. Tunay po ng ating Diyos, Siya po ay tapat at Siya po ay totoo sa Kanyang mga pangako. Sabi nga ng song ni Pastor Dandan, paborito natin dito sa church na kinakanta, tapat ang Diyos na aking pinaglilingkuran, pangako Niya sa akin, Kanyang tinutupad. Sa buhay ko, Siya lang ang aking inaasahan. Siya'y mabuting Diyos at siya'y aking itataas at walang katulad Niya sa puso ko. Tunay ngang Siya ay tapat sa buhay ko. Every time I sing that song, boy, it reminds me of the God I serve. He is the God who is faithful and true in all His promises. At yan ay naranasan mismo ng inyong lingkod sa Diyos na ito. Last Sunday, Bishop was sharing about Abraham and Sarah. Abraham and Sarah, bagamat imposible, sabi nga ng Bible, against all hope. It was hopeless. And yet, Abraham and Sarah believed that the God who promised them is faithful and true to His promises. In Romans chapter 4, ay mababasa natin ang ganitong salita ng ating Panginoon. And Abraham, against all hope, in hope, believed God, being fully persuaded that the God had power to do what He had promised. And in Hebrews chapter 11, in verse 11, ay ganito ang ating mababasa. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered Him faithful who made the promise. Mga kapatid, mangarap ka. Meron kang Diyos na tapat at totoo sa Kanyang
mga pangako. At kaya niyang tuparin ang inilagay niyang pangarap sa iyong puso. Meron pong mga tao na nakaranas ng tinatawag na dream come true. Sa pagbabasa ko ng Bible, ito ang mga nakita kong mga tao na nakaranas ng tinatawag na dream come true. The first one is Joseph. Si Joseph ay nagkaroon ng pangarap that one day, he will become a ruler. Alam po ninyo, pakabuti ng Panginoon, his dream came true. His dream was fulfilled. Another one is David. Si David, siya po ay nagkaroon ng pangarap para sa kanyang Diyos. Dahil nakita niya na ang kanyang Diyos, ang bahay ng Diyos ay nandoon lang sa tent. Nilagay ng Panginoon ang dream sa heart ni David na ipagtayo ng bahay-sambahan, ng templo, ang ating Panginoon. Alam po ninyo, bagamat hindi si David ang nagtayo ng templo, it was his son Solomon. Pero, ito pa makikita natin, yung dream na ipagtayo ng bahay, ang Panginoon inilagay kay David, ito po ay tinupad ng Diyos. Nangyari. Our very own bishop, many years ago, ang ating bishop ay nangarap na one day, magkaroon ng bahay-sambahan, isang malaking worship center. Mahitayo dito sa Tarlac. Alam po ninyo, 2014, nangyari, natupad ang pangarap na inilagay ng Panginoon sa puso ng ating mahal na bishop. And now we have this worship center. Dahil sa worship center na to, maraming tao ang nailalapit natin sa Diyos. Dahil sa worship center na to, maraming pamilya ang nare-restore, maraming buhay na wasak ang umaayos. Maraming tao na bihag-bihag ng maraming problema, sumpa, kasalanan. Dahil sa worship center na to, sila'y nakakasumpong ng pagpapalaya, pagpapagaling, pag-restore ng ating Panginoon. Ang inyo pong lingkod, si Pastor Banjo, when he was a young boy, nangarap na makaalis sa kahirapan. Alam po ninyo, after graduation from elementary, mag-high school na, ako po'y nahiwalay na sa aking mga pamilya. Dahil ang aking pong auntie, na kapatid ng mother ko, sa kanila pong magkakapatid ng nanay ko, siya lamang po ang pinagpala ng magandang buhay. Ako po'y inalok na pag-aaralin ako, pero ako ay titira sa kanila. In other words, ang nakatayo po sa inyong harapan, mga kapatid, nung ako ay grade 5, naramdaman ko po at naiintindihan ko na ang kahirapan ng buhay. Sabi ko, ayaw ko ang ganitong klase ng buhay. Gusto kong makaalis sa mahirap na buhay na to. Ako'y nakipanuluyan para papag-aralin ako kasi may pangarap ako. Gusto ko makaalis sa kahirapan. Alam po ninyo, napakabuti ng Panginoon. Yung pangarap na yon na inilagay ng Diyos sa puso ko, Kanyang tinupad.
pinagpala ng Panginoon ang aking buhay. Kami ay nakaalis sa mahirap na buhay. Merong Diyos na kaya tayong anguhin, kaya tayong alisin sa anumang sitwasyong kinasasadlakan natin. Kumpara ko po ang buhay noon at ang buhay ngayon, di hamak na napakalayo ang diferensya ng buhay. Nang ako po ay maborn again, nangarap ako na ang aking buong pamilya ay maranasan din ang nararanasan ko. Because every time I go to church, I am blessed. Punong-puno ang puso ko ng mga pagpapala, kasarap ng nasa Panginoon. Alam niyo, nangarap ako na lang aking buong pamilya ay maranasan ang naranasan ko. Sila man ay makakilala sa Panginoon at sila man ay maglingkod sa Panginoon at sila man maranasan nila ang pagpapala na ginagawa ng Diyos sa bawat taong sa Kanya ay sumasampalataya at sa Kanya ay naglilingkod. Alam po ninyo, ginawa po ng Diyos. Naborn again po ang aking mga kapatid. Lahat po sila. Hindi lamang po yun, pati po yung kanyang mga asawa, yung mga bayaw at hipag ko, nakakilala din sa Panginoon. Pati po yung mga anak nila, lahat po sila. Sila po'y nakakilala na sa Panginoon. Kami pong lahat ay naglilingkod sa ating buhay na Diyos. Purihin ang Panginoon na yung pinangako niya sa Acts 16:31, ito po ay natupad sa aking buhay. That if you believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. And now, every time I see my family, I am very happy. Ako po ay naiiyak sa kagalakan sapagkat ang aking buong pamilya, sama-sama kaming naglilingkod, nagsasamba sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Siya lamang po ang nakagagawa niyan sa buhay natin. At ngayon po, unti-unti, yung mga kamag-anak naman namin ang aming iniimpluwensyahan. Hindi kami papayag na kami lamang ang nakakalasap, ang nakakaranas ng kabutihan at pagliligtas ng Panginoon. Gusto naming may bahagi din ito sa kanila. Tinupad ng Diyos. Nung ako'y binata, ako'y nangarap na magkaroon ng isang maayos na pamilya. Purihin ang Panginoon. Alam po ninyo, ako po ay blessed na blessed sa ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Biruin mo, pinagpala ako ng Panginoon ng isang makadiyos, ng isang napaka-supportive, ng isang napaka-submissive. At siya po'y katuwang ko in the ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa amin. Yun po ay mga pagpapala hindi kayang bilhin ng pera. Nakasama mo ang asawa mo, kasama mo ang mga anak mo, buong pamilya kayo na kayo ay naglilingkod sa Panginoon. As for me and my house, we will serve the Lord. That is what we want to see in our family. Mga kapatid, hindi lamang yon. Hindi lamang ako pinagpala ng asawa, pinagpala ako ng mga magagandang mga anak. Meron akong isang magandang bunso. Pangalan po niya ay Julia. I have 2 sons. Yung pong kabaitan, nakuha po nila sa akin, pero yung kagandahan at kagwapuhan sa nanay po nila yon. Kami blessed na blessed. Pinagpala kami ng Panginoon ng sarili naming bahay at lupa. At nung bagong kasal pa lamang po kami ng aking may bahay, ng aking misis, kami po ay blessed ng Panginoon. Pagkasilang po ng aming anak na si PJ, alam po ninyo, pinagpala kami ng Panginoon ng sasakyan. It was not a brand new car. It was a second-hand car.
It was bought in 2000, binigay po sa amin in 2004. Ibig sabihin, 4 years pa lang yung sasakyan. Maganda pa. Kaya lang, yun po ay Daihatsu Charade. Nung kami po ay medyo lumalaki na ang pamilya, the Lord promoted us. Mula sa Daihatsu Charade, binigyan po kami ng Toyota Avanza na manual, pero brand new. And then, pagkatapos po ng Toyota Avanza, dumating po ang pangyayari sa aking buhay that I lost my right eye. Medyo, yung pong pagdadrive, na sobrang napapagod, hindi po maganda sa aking isang natitirang mata. Nagpray ako kay Lord. Nabigyan niya ako ng isang bagong sasakyan na automatic. Kasi po yung Toyota Avanza, kahit Tarlac lang to Marquee Mall, every time na i-drive ko po yon, napansin ko sa sarili ko, hanggang Marquee Mall lang balikan, pagod na pagod ako. Pag uwi sa bahay, matutulog na lang ako. Kaya sabi ko, I need an automatic car na malambot yung kanyang manibela. Kasi, hindi po siya pawis steering, pero power steering na po siya, pero mabigat pa rin. Yung binigay na EcoSport sa amin ng Panginoon after the Avanza, parang kontingan, para ka lang naglalaro. Pagkatapos mong magbiyahe from Tarlac to Marquee Mall, abay pagbalik mo, alam po ninyo, pwede pa akong maghugas ng plato at maglinis ng bahay. Ibig sabihin, hindi ako pagod. Napakabuti po ng Panginoon. At ngayon, dahil lumalaki po ang aking pamilya, ito po, nagdesire ako na pag mag-upgrade ako ng sasakyan, gusto ko yung mas malaki. Kasi, yung pong mga anak ko, medyo high school na po silang lahat ngayon. Matatangkad pa naman. Pag sumasakay po sila sa EcoSport, yung tuhod po nila medyo nangangawit. Alam po ninyo, mga kapatid, yung pangarap na yon, sabi ko, nang makita ko ang Toyota Fortuner, sabi ko, this is the car fitted for us. Sabi ko sa misis ko, darling, bago man ako mag 50 years old, gusto ko, dinadrive ko na, nasa akin na, itong Toyota Fortuner na ito. Wala pong ibang nakakaalam. Ang wife ko lang at ang mga anak ko, ang sinasabihan ko ng pangarap na meron ako. Kasi nga gusto ko po, pagka papasyal kaming pamilya, dahil ang biyanan ko po na babae ay biyuda na, tatang pass away last year? 2 years ago? Last year. So sabi ko, gusto ko namang pagsilbihan ang biyanan ko. Kasi 72 years old na po siya. So gusto ko naman na maramdaman niya ang paglilingkod ng kanyang manugang. Kasi turo ni Bishop na magpatuwa tayo ng magulang, magpatuwa tayo ng ating mga biyanan. Dahil merong pagpapala doon. Yun po ang pangarap ko, yun ang desire ko. Napakabuti po ng Panginoon, alam nyo, yung pong pangarap na yon, tinupad po ng Diyos. At alam po ninyo, yung mga ginamit niya, hindi ko man po sinabi sa kanila, ni minsan, hindi ako nagparamdam sa kanila. Pero nakakamanghalang po na ang Panginoon, na kahit hindi tayo magpaparamdam sa tao, pero alam po ninyo, ang Panginoon, alam niya kung ano mga pangangailangan natin. Alam niya kung ano mga pinapanalangin natin. Alam niya kung ano ang mga pangarap natin. Ang alam ko lamang po na nakakaalam ng dream kong yon ay ang aking wife at ang aking mga anak at ang ilang mga kasama ko sa TFBC TV Live.
Kasi minsan, nakapagbiro din po ako sa kanila, sabi ko, kailangan din ako umabot ng 50. Kasi si Bishop nagtuturo pa naman ng rapture. Alam nga namang magra-rapture na, hindi ko man masakyan yung pangarap ko na Toyota Fortuner. Alam po ninyo, tinupad ng Panginoon yon. On my birthday, January 5, alam po ninyo, hindi ko alam na ang aking mga tribe members and leaders, ang mga tribe leaders na pinangungunahan po namin ni Pastor Ayen, sila pala ay meron ng mga pag-uusap, meron ng mga pagpaplanong ginagawa. They are setting us up na gusto nila kaming i-bless ng ganitong sasakyan. Napakabuti ng Panginoon. Ako po'y namamangha sa pagkilos ng Diyos na talagang yung pangarap natin, mga kapatid, talagang yan ay tinutupad at gustong tuparin ng Panginoon. Alam nyo, yung pangarap ko lang, Fortuner G lang okay na ako. Alam nyo, binigay po ng Panginoon sa pamamagitan ng aking mga tribe, they gave me Fortuner B. Alam nyo yung Fortuner B? Alam nyo, yung camera nun, 360 po yun. Ibig sabihin, merong nakapalibot na camera. Nakikita mo dito, nakikita mo sa likod, nakikita mo sa gilid, nakikita mo dito, pati yung taas kita. Grabe! Sabi ko, tamang-tama, kasi isa na lang ang mata ko. Hallelujah! Di po ba napakabuti ng Panginoon? Ito lang ang pangarap mo. Ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Mas matindi pa. Grabe po ang kabutihan ng Panginoon. Kaya, sa oras na ito, gusto ko pong samantalahin ang pagkakataon. Nung birthday ko po, sinabi po nila, nabibigyan nila ako ng Fortuner B. Alam nyo, mula nung araw na yon, wala na po akong maayos na tulog. Siguro kung makatulog lang ako, siguro 2 oras lang, at pagkatapos magigising ako. Pag nagising ako, alam po ninyo, ang unang agad sumisiksik sa utak ko, yung Fortuner. I was so excited. And I was counting the day. Alam nyo, I cannot wait for the day na yung Fortuner na yon ay nasa akin na dinadrive ko na. Nararanasan ko na ang pangarap ko. Alam nyo, January 5 yun. January 13 nang lumabas po. Binibiro pa nga ako ni Bishop Nung January 12, binibiro ako ni Bishop. Sabi ni Bishop, Ban, sabi niya, yung Fortuner pala, after 1 month pa, bago ma-release. Sabi ko, Bishop, hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng mangyari yun, magugulo ang Tarlac, Bishop. Anong ibig niyong sabihin? Kako sa kanila? 1 buwan pa akong hindi matutulog? Wag naman. Napakabuti po ng Panginoon. January 13, dumating ang Toyota Fortuner B na pangarap na inilagay ng Panginoon sa aking puso, na inilagay din pala ng Diyos sa puso ng aming mga leaders at puso ng aming mga tribe members. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kung meron akong naisipagsigawan ngayong umagang ito, mangarap ka dahil ang Diyos is able to fulfill your dreams. Ang Diyos is willing to give your dreams. Our God is able, is faithful and true to fulfill your dreams. Kaya gusto kong samantalahin po ang pagkakataong ito bago ako umalis sa pulpitong ito. Sa inyong lahat, mga tribe leaders and tribe members na kinasangkapan ng Diyos upang maging
mapulfill ang pangarap na ito. Humanda kayo sa aming Diyos na pinaglilingkuran. Alam po ninyo, yung Fortuner, matinding blessing na yon, pero there is a greater blessing than that Fortuner. And that is the love of our people. That is the honor and the respect and the love na kanilang ibinigay sa amin. Kaya, mga tribe leaders, mga tribe members, alam ko, yung iba sa inyo nawalan ng trabaho. Yung iba sa inyo, ngayon pa lang kayo bumabawi. Tapos dumating ang ganitong proyekto, ganitong inilagay ng Panginoon sa inyo. Kaya, ang aking panalangin, kung papaanong si Isaac sa panahon ng famine, siya ay nagtanim. At ang sabi ng Bible, ang kanyang itinanim during the days of famine ay nagbunga ng 100-fold harvest. In the same way, kayong lahat na nagtanim sa Fortuner na ito, humanda kayo dahil kayo ay pagpapalain ng Panginoon. I declare 100-fold blessing in your family. I declare 100-fold blessing in your health. And I declare 100-fold blessing in your finances. At makita ninyo kung papaano sisibol ang pagpapala at biyaya ng Panginoon sa inyong mga buhay. And of course, I want to take this opportunity to thank our dear Bishop and his family. Kay Bishop Frank po, kung natutunan ang mangarap. Magmula na ako'y mapadpad sa church na to, my life has changed. Nagbago po ang aking buhay. Nagbago ang aking pananaw. At yan ay dahil sa walang puknat na pangangaral ng ating mahal na Bishop patungkol sa mga salita ng Panginoon na nagpabago ng ating mga buhay. Bishop, in behalf of my family and with all my heart, maraming salamat. Salamat po sa inyong buong pamilya. We are forever grateful. And I thank the Lord na nakilala ko kayo at nakasama ko kayo at naging mentor and pastor and father, spiritual father ko kayo. I am forever grateful together with my family. Purihin po ang Panginoon sa buhay ninyo. Whatever we are experiencing now, you have a part in this, Bishop. And I will never ever forget this in my entire life here on earth. Sa inyo pong lahat, hindi man namin kayo katribe, mga TFBC people, maraming salamat. Sapagkat dito sa church na to, kami pong lahat ng mga pastor, damang-dama po namin ang pagmamahal ninyo. Damang-dama po namin na kayo ay naniniwala sa amin. Kaya nabubus ang aming moral na manguna. Dahil po, pinaramdam po ninyo at pinadama po ninyo sa amin yan. Salamat po sa pag-honor nyo sa amin. Salamat po sa pag-submit nyo sa mga call namin. Maraming salamat, PFBC people, for the love. Sapagkat dito sa church na to, nakita ko, it has been a culture now. It has been a culture now. The culture of loving one another, honoring one another, preferring one another, praying for one another, carrying one another's burden. Dito sa church na to, I am proud that I am a part of this church. Maraming salamat sa inyo. Sa oras na ito, bilang pangwakas, kung kayo po ay merong mga pangarap, marahil yung iba sa inyo, tumigil na kayong mangarap. May pangarap ka noon, pero nasa na yung pangarap mo? Noon, wala na. Tumigil ka ng mangarap, namatay na yung dream.
Sa oras na to, ang aking panalangin, ni-resurrect ng Panginoon muli ang mga dreams na yan. At sample lang kayo ng Panginoon na yung mga pangarap na yan, tuparin ng Panginoon sa inyong buhay. Kaya sa oras na to, I want to encourage you to stand up and I want to pray for you. I want to pray for you. Taas po ninyo ang inyong kamay. Tayo po ay mananalangin. Our dear Heavenly Father, maraming salamat, O Lord, for allowing us to hear this message. Na kayo pala, O Diyos, ay Diyos na makapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa inyo. Kayang-kaya ninyo na tuparin ang aming mga pangarap. Kayo ay Diyos na hindi lamang makapangyarihan, kundi kayo ay Diyos na mapagmahal, na gustong-gusto ninyo, nais ninyo, na mga pangarap namin, Panginoon, ay inyong tuparin. Kayo ay Diyos na matapat at totoo, na ang nilagay niyong pangarap sa aming puso, Panginoon, ito'y inyong tinutupad. O Diyos, pinapanalangin ko ngayon ang lahat ng mga kapatid ko sa auditorium na to. Hindi ko man sila kakilala, pero kakilala niyo po sila. You know them by name, Lord. You know their situation, Lord. Father, ano man ang mga dreams po nila, Lord, isa-isa po ninyong tuparin ang mga pangarap na ito. At kung sakaling meron dito tumigil ng mangarap, Lord, i-resurrect mo yung mga pangarap. At tulungan mo na ang bawat isa ay magpatuloy na mangarap, Lord. Hanggang sa kunin mo kami, Panginoon, patuloy mong masumpungan sa amin na kami mga tao na patuloy na maniniwala, patuloy na mangangarap, Panginoon, na kayo ay Diyos na isasakatuparan ang mga pangarap na to sa aming mga buhay. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Wala po kayong lalampasan, Lord. Wala po kayong lalampasan. Lahat po ng mga anak mo na nandirito, Panginoong Diyos, Lord, patutuhanan mo na kayo ay Diyos na nagpo-fulfill ng mga dreams. Salamat po. Pinupuri namin kayo sa pagkakataong ito. Ito po ang aming panalangin in the mighty name of Jesus. And everybody will say, Amen. Amen.